Hi guys! So, it's 11:30 p.m. and I'm about to reach another age. I'm turning 33 at 12 midnight na and I have this cake galing from Shangri-La Mactan, Cebu. Thank you so much for this. And before I turn 33 years old, share ko lang sa inyo what I normally do pag birthday ko. So, normally, nagkakaroon ako ng mga alam mo yung birthday blues. Ayan. Today, hindi ako masyado siguro kasi tanda ako na parang birthday blues pa. Pero normally yan, nagkaka-birthday blues ako. Ang normally ginagawa ko is that, para maalis yung blue na yon, yung parang sadness na yon, is that gumagawa ako ng Excel. Ayan, meron ako Excel sa laptop ko. I started doing this since I was 21 years old. And then I have two columns. Column A is that I have the things that I am thankful for. And then a column B is that andun yung mga bagay na pinagpipray ko, mga pinagdasal ko, yung mga wishes ko, the things that I want in life. So, ngayon, since I started that journey, hanggang ngayon, hanggang 33, tuloy-tuloy yun, ginagawa ko yun talaga. Kasi, natutuwa ako na nililista ko lahat ng mga bagay na pinapasalamat ako. Even the smallest single thing. Yung health ng family ko, walang na-hospital, yung mga nakakain ko, yung bahay namin, tinitirahan namin, yung damit na suot ko, yung mga achievements ko, yung mga rank ups ko, yung mga promotions, yung mga taong nakilala ko na bago, yan, nakalista lahat yan dun sa column ng mga pinapasalamatan ko. Kasi, I believe guys na talagang kailangan we always have to be thankful. Especially kapag birthday natin. There are things na talagang sobrang na-overlook natin kasi we're too focused on things that we like and we want in life. And kung ano yung nakikita natin, nako-compare natin sa ibang tao na bakit siya meron ito, bakit siya meron ganyan. Without even looking ourselves na grabe, we're so blessed naman pala. Na we just simply need to be thankful. So, I started doing that and yun, mas nagiging happy ako, mas nagiging alam mo yun, contented ako. Kasi, yun nga, meron akong mga bagay na hinihiling sa buhay. Sobrang dami kong gusto talaga. Kung gaano karami yung column ko ng pinapasalamat ako, ganun din karami yung column ng mga pinagdadasal ko, diba? Pero, yun nga yung nasabi ko, diba? It doesn't necessarily mean na you are not satisfied. Is that you cannot be contented. Kasi you can actually be contented at the same time be not satisfied. Which is, ako naman, I will never encourage you to be satisfied at all. Kasi if you are already satisfied, then, alam mo yun, you'll just stop. Alam mo yun, you wouldn't aim for more. Kasi the reason why we shouldn't have satisfaction is that kailangan we should always aim for more for growth, for the things that, alam mo yun, the things that beyond our imagination na kaya pala natin, mabili yung ganito, makuha pala yung ganito, mapasaya si ganito, alam mo yun. So, we should never be satisfied. But, you can be contented at the same time by thanking and being grateful on the things that, alam mo yun, God brought into your life. Diba? So, yun yung ginagawa ko. Yung 2 columns na yun. And then, sobrang natutuwa. Like, kanina, binabasa ko nga siya na parang, from the time na 21 years old ako, binabasa ko 22, 23, 24 years old ako, 25. Sobrang, ang shallow ng mga gusto ko nun. As in, sobrang shallow ng mga gusto ko nun. Sobrang, alam mo yun, parang, like, yung mga laptop, ganyan, gusto ko ng MacBook, ganyan. Yung meron pa dito, gusto ko magkaroon ng sariling kwarto. Diba? Alam mo yun, sobrang, seryoso ba? Pinagdadasal ko ba yung ganun? Pero alam mo, matutuwa ka na lang, matatawa ka sa sarili mo na sobrang ang babaw ng mga kagustuhan ko noon. Na lahat ng mga pinagdarasal ko lang noon, lahat ng mga visualize, ini-imagine ko lang noon, is meron ako ngayon, more than pa. Diba? Grabe. Like, meron pa ganito, nakalagay, I want a Montero, ganyan. And just so you know guys, yung sasakyan ko nga talaga ngayon Montero. Diba? Sobrang ironic na kung ano yung exact nilagay ko na sasakyan dun sa mga prayers ko, dun sa other column B ko nga. Yun talaga yung dumating. Sobrang grabe, ang galing talaga ni Lord. And,
nakakatuwa na kapag meron kayong mga ganong tracker, nakikita nyo yung sarili nyo on how shallow and how, alam mo yun, ang tawag doon parang worldly nung mga gusto mo nung mga nakaraang taon. 'Di ba? Kasi sometimes it's more of comparison eh. Nakikita mo si ganito, may ganito siya, gusto mo rin ng ganon. 'Di ba? Nakikita mo si ganyan, na ganito yung ano niya, posisyon niya, gusto mo rin ng ganon. 'Di ba? So, kung ano yung environment natin during that specific period, yun yung gusto natin eh. Kaya yun yung dinadasal natin eh, 'di ba? So, and magugulat ka na lang na binigay pala ni Lord yun, pero hindi ko nakita. Hindi ko man lang pinasalamatan. Diba? So, it's always better that you have your track record of the things na pinagdadasal mo para at least, you know, to think when it's due. Diba? So, ayan guys, na-share ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko and practices ko kapag nagbe-birthday ako. Especially when you feel sad during your birthdays, you can just simply write down all the things that you are thankful for and maging happy ka, promise. So, I'm really glad and happy na yung naging journey ko for the past 12 months of my life is talagang roller coaster, may ups, may downs, may downs, may downs, may downs, pero may ups din, may twists, may twirls, diba? Sobrang happy and I always choose to be happy despite those challenges, struggles, diba, na mga nangyari. Kasi, diba, sabi nga ni Lord na He will not promise a storm-proof life, but what He promises that He will be with you in the midst of the storm. Diba? Sobrang ang ganda. Sobrang sarap pakinggan. And kahit na meron tayong mga pagdadaanan ng mga challenges, hirap, diba? Alam mo na merong naka-anchored yung heart mo, yung mind mo, dun sa sturdy rock na yon na hindi ka niya papabayaan whatever happens. And sa mga pinagdaanan ko naman for the past 33 years, sa lahat ng mga iniyak-iyak ko noon, mga problema ko noon, na-survive ko naman lahat, diba? Nagawan naman lahat ng paraan. Diba? Meron, alam nyo ba, gumagawa ako ng parang email for myself. Yung email ko for myself, send ko yun. Parang nakaschedule siya 5 years from now. At 5 years from now, yes. Diba? So, ngayon, actually, meron dapat ako ma-receive nitong 2025, which is next year pa. Di ko pa binabasa, pero normally, ginagawa ko yun kapag meron akong problemang mabigat. Pag may problema akong mabigat, mag-i-email ako sa sarili ko and then send ko yun scheduled 5 years after. Yan. Tapos marireceive ko siya after 5 years and then mababasa ko kung gaano grabe yung mga pagdaanan ko noon na nalagpasan naman. Diba? So, pwede niyong gawin yung mga ganun para, alam mo yun, ma-feel nyo lang na sobrang blessed kayo. Sobrang, alam mo yun, sobra yung grace and mercy ni Lord sa inyo kahit undeserving kayo, diba? Tayo. Kaya, grabe. Anyway, so ayun lang guys, share ko lang sa inyo yung naging journey ko and yung mga ginagawa ko during my birthdays. So, hopefully, malay nyo, gawin nyo rin yun and maging helpful din sa inyo. So, ayun guys, happy birthday to me. Bye!